So, kapag sinabi po nating catfish, naku po, ito po yung mga tao po na nagpapanggap po na ibang tao sila online para po makabiktima ng mga taong gustong makipagrelasyon, lalo na po sa mga dating sites. Ano po, Miss Annie and Attorney Dot? Oh, catfish, nagpapanggap, gumagamit Oo. ng filter. Ayan, oh, ayan mga kabataan, alam niyan. Ano po ba? Yes Yes, Catfish. po. Miss Annie. Catfish po ang Oo. tawag po Pero alam mo, natin Miss doon. Annie, Opo, yes, oo, Attorney Gracie, may Attorney sinasabi si Glacy at Attorney saka, Dot. Attorney Glacy at saka Ma'am Annie, ang kagandahan lang dito, wala namang ipinakita na nanghingi ng pera kasi yun ang kadalasan nangyayari ngayon, Miss Annie. Opo. Nagpepeke na That's kung correct. ganito yung itsura, gwapo o maganda, pagkatapos magiging mag-boyfriend, pagkatapos lalo na minsan foreigner pa, tapos pag uwi dito sa Pilipinas, sasabihin uuwi dito sa Pilipinas pero kailangan magpadala ka muna ng pera, tapos wala na. Napadala mo na yung pera mo. But in this case, parang wala naman akong makita. Yung itsura lang, no? Yung itsura lang. Opo. So, Opo, Attorney Dot. attorney, anong masasabi mo dyan? Oo. Opo. Anong So, masasabi mo? on a non-legal approach po, siguro po ang pwede po muna niyang gawin ay kausapin po at paliwanagan ng maayos na makikipaghiwalay na siya at kung bakit ayaw na niya. Hindi po tulad po nung sa pagsasadula natin, bigla na lang po hindi na niya po kinausap. So yun po ang non-legal approach natin. Kapag naman po sa legal approach ang pag-uusapan, meron po tayong tinatawag po na Safe Spaces Act of 2018 or ang atin pong bawal bastos law. So bagaman po wala pong specific na batas na nagpaparusa po sa catfishing, pwede pa rin pong pumasok iyon sa Safe Spaces Act of 2018. So ano po itong Safe Spaces Act, Miss Annie and Attorney Dot? So ayon po sa batas po na to, may tinatawag po tayong gender-based online sexual harassment. So kapag sinabi po nating gender-based online sexual harassment, ito po ay harassment po na isinasagawa sa pamamagitan ng social media or kahit ano pong teknolohiya na nagdudulot po ng mental, emotional, or psychological distress po or pagkatakot para po sa personal na kaligtasan ng isang tao. So pwede po itong through sexual remarks, comments, threats, or pananakot tulad po nung nasa pagsasadula natin kanina na tinatakot siyang magpapakamatay daw kapag hiwalayan. Pwede rin pong cyberstalking or pangungulit at saka walang tigil rin po na pagme-message or kahit po pagtawag. At lalong-lalo na rin po ang online identity theft na yun po sa napanood po nating pagsasadula. So ayun po ang pwede po nating gawin, Miss Annie and Attorney Dot. So ito po ay isang krimen na pwede pong isampa ng kahit na sino. Hindi lang po ito para sa mga babae dahil para po ito sa kahit sinong tao na kung ano man po ang gender nila. So yun po ang kinaganda naman po ng batas po na iyon.